ang nanalo po ng third place from Barangay Tabuco, Naga City. Walang iba si Elmer Enciso. Kaway-kaway muna. Ayan. Ang ating second place from Barangay Pacol na si Jerome Briones. Ayan. At syempre ang ating champion from Barangay Liboton, si Miss Jonanet Rocolcol. Ayan, kamusta naman po? At bago tayo magtsikahan, syempre bumati muna kayo sa ating mga viewers sa ating FB Live sa 89.5 Radyo Natin Naga at syempre sa lahat na nakikinig ngayon on air. Hi po, good Bati muna morning. kayo. Good morning po. Good morning po. Hi po, good morning everyone. Ayan. So, kamusta naman after, so it's been a week kasi nangyari po yung ating grand battle last Saturday, July 5 sa Robinson's Place, Naga. And after a week, kamusta naman ang buhay-buhay natin? Enjoy naman po and super talagang nakaka-proud ang mga nagsali. And talagang hindi talaga mahirap ang pinagdaanan namin. Super enjoy. Okay naman po. Marami na rin nagko-congratulate po. Yan, so aside po sa sinabi nila, kami po mismo mga co-tenders is mas naging parang mas nagkaroon po kami ng communication sa isa't isa. Parang mas naging close po. Like, may mga conversations po kami na after that contest po. And we're so grateful po. And overwhelmed syempre po nung nangyari. Kasi yun nga sabi po ni Jerome, nag-enjoy po kami. And at the same time, nandun din po yung kaba, pero nag-enjoy lang po talaga kami all throughout the event. Oo nga, yun nga yung napansin namin kasi parang hindi siya naging competition, kundi parang kayo nagkaroon kayo ng family bonding with sa inyong mga challengers. Kasi parang you are there para hindi mag-compete but to perform, and ginawa niyo yung best niyo. But although ganun yung nangyari, talagang since this is a talent competition, talaga namang hindi matatawaran yung performance na ibinigay nyo sa ating lahat. Ngayon, after nito, ano na ba ang pinagkakaabalahan nyo? Jerome? Siguro po ngayon, wala pa naman po masyado. Wala bang mga gigs? Meron po. Sige. Meron po, shoutout din, shoutout. Pa-support po din po ako sa ngayon na July 27 para po sa tawag ng tangalan po. Yan. Wow. Pa-support po ako. Yan, thank you. Level up. So, nakaka-proud din po kasi. Siguro, nadala ako ng mga kasama ko sa pasikatin natin mga performer. Talagang doon ako kumuha ng lakas sa kanila. Dahil sa kanila, yun, nasubukan ko ding lumaban. Ayan, na-boost yung Na-boost confidence. Na-boost yung confidence. Perfect. Ikaw naman, Elmer. Ako po, wala rin po. Sa paano pa rin, naghahanap pa rin ng contest po. So ngayon, mas confident ka Yes, nang po. lumaban sa mga contest. Ayan, maraming mga contest na pwede ka nang salihan. So abang-abang na lang sa mga post, 'di ba? Ayan. At maki-coordinate ka rin kay SK Chairman para naman pag may mga events na involve ang youth, di pwede ka ring mag-perform, di ba? Ayan. How about yung ating winner, yung ating champion na si Jonanet? Yan. Ano lang po, back to yung normal din po. Sa church, yun po talaga ang pinaka-binibisihan ko. So, marami din po kasi kaming events now sa church. And at the same time, yung sa work ko din po. And meron din pong invitation for kakanta. Pero, like, yung sa kanila po na compete talaga, hindi po. Wala din akong hindi din po ako sumali pa. Let's see po in the future. Yan po. Ayan. Napansin ko lang, Jonanet, yung unang sabak mo, kasi 2 rounds yung challenge nyo, di ba? Yung kanta mong Salamat, ramdam na ramdam mo yung deliberation ng kanta. Ano ba yung inspiration mo behind the song? Sa buhay ko po kasi talaga, marami po akong bagay na pinagpapasalamat. Pero, so, sabi ko po, bago ako sumalang doon, I will just give my best. My heart po. And sabi ko nga po, di ba, doon sa video, I want
those people na makakarinig po or makakanood na maramdaman po nila talaga yung connection ko or yung message po ng inaawit ko. Kaya, ako lang po yun. Yung ako, binigay ko talaga po yung sarili ko doon sa pag-awit. And I'm very grateful na after po nung kumanta is sinabi po talaga nila na they really felt the message po nung kanta and talagang naramdaman po nila yung pag-awit. And yun, pasasalamat po talaga yun sa lahat din ng pinagdaanan ko, sa family ko, sa mga friends ko, with all the people po na nag-support po talaga din during that day and during my journey po. So, yun po. Ayan. So, hopefully, hindi ito ang last na makita namin kayo on air. Ayan, dahil since homegrown radyo natin talents kayo, at we'll do our best naman, we'll do our part na para naman mas ma-enhance and mag-grow pa ang inyong talent. And of course, bago natin hinga ng huling mensahe, o hindi naman, o hinga natin ng mensahe. Ang sama naman. Huling mensahe. Ang ating mga grand winners, ang ating grand champion, pasalamatan din natin ang SK Federation of Naga City headed by Councilor Jeffson Felix. At syempre sa kanya-kanyang SK chairpersons ng tatlong barangay na to, si Chairman Sari Diaz, tama? Diaz, yan, si Chairman, SK Chairman Sari Diaz ng Barangay Pacol, SK Chairman Christopher Cambe, Cristobal Cambe ng Barangay Tabuco, and si SK Chairman Don Valen Colarino, tama, ayan. Colarina, ayan, ng Barangay Liboton, Naga City. Maraming salamat sa pagpapadala nyo from the start ng ating mga naging grand champion para sa ating pasikati natin Youth Edition Grand Sing-Off Battle. At dahil nga syempre kayo ay mga awit, syempre hindi namin papalagpasin ng pagkakataon na hingan kayo ng sample. Acapella na lang tayo para mas ma-justify natin ang ating pagkapanalo, di ba? Ayan, isa-isa po mag-a-acapella. Yung chorus lang ng kanta. So, simulan natin with Jerome. Sample lang. Sample lang naman. Yeah. Di ko sana binitawan ang iyong mga kamay. Sa paglipas ng taon ako sa'yo'y sumabay. Malalayan at masamahan ka sa huli. Yan ay di ko nagawa nang ikaw ay akin pa. Yun, ang sarap naman. Ang lamig ng boses, gininaw ako. Pero Jerome, yung pinanlaban mo nung first round na kanta is Sirena by Glock 9. Yes. And talaga namang napakita mo na hindi ka lang pang ballad, kundi pang rap din, di ba? Yung mga pang upbeat. Yes. Pero maraming nagtanong kung bakit daw yun ang napili mong awitin? May pinaguhugutan ka rin ba daw sa awiting Sirena? Sa Sirena po kasi wala naman masyado kaso binigyan ko lang buhay yung mga LGBTQ na sige lang, wag silang matakot na ipaglaban yung gusto nila sa buhay. Kasi sabi nga doon sa lahat na sa part na last song ng part song ko is di nasusukat ang bikote sa muka. Minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Ayan. Yun dun pa lang po is message na po yun. Parang yun talagang kinanta ko para din naman masuportahan ko yung mga LGBTQ na wag silang matakot harapin yung mga tawag dyan, problema, Bashers, discrimination, bashers nila. Ituloy lang nila kasi wala namang bawal sa mundo. Yan. Ayan. Very good. Well said. And maraming salamat sa pagbibigay mo ng suporta. Kasi naman, parte sila ng ating komunidad, di ba? Yes. Hindi natin sila pwedeng itakwil o bigyan ng ibang kolor kasi yun sila, di ba? And of course, pakinggan naman natin ang sample ng taga-barangay Tabuco. Ayan, si Elmer. Ayan, so parang
Parang ready siyang hindi ready. But anyways, ako nagustuhan ko yung mga high octaves, yung mga yung mga yung mga rants ng boses ni Elmer. So eto na po, pakinggan natin ang sample niya para sa ating lahat. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, nagpunta, Yes, ang galing, di ba? Kasi hindi madali yung from natural to magfa-falsetto ka, di ba? Hindi madali yun. Oo, ang galing ng transition ng boses niya. So Elmer, ikaw naman, yung kinanta mo nung first round, akala mo makaligtas ka. Bukas na lang kita mamahalin. Ayan. And talaga namang risky Yes. yung ginawa mong rendition kasi nagkaroon ka ng sarili mong version Opo. nung kanta. And it's very risky knowing na yung kantang yun talagang mahirap kantahin. And binigyan mo siya ng ibang color, ibang buhay. So ano ba yung inspiration mo behind the song? siguro po, yung mga kasama ko po, Bukas mo na lang mamahalin. yung mga ano na lang po nila, Ay, ay, napaay siya. Nako parang mas ang na-inspire lalim po ng ako hukot. dahil mga galing po yung mga kasama ko. Pero personally, wala Wala. ka namang sinasabihan na, sige, bukas na lang. Kasi iniisip-isip ko pa. Wala po. Pinapakiramdaman ko pa. Wala naman. Wala po. Ayan. So, talagang na-inspire ka lang Yes, na sa mga mas, ano yun? Mas galingan po. Oo, yung galing na yon, yung risk na ginawa mo nung contest, ano yun, parang impromptu? Opo, yung start po parang ano lang po yun. Parang yung normal version, di Opo. ba? Tapos, as you go on, Opo. nilagyan mo siya ng sarili mong rendition, Opo. oo, ng twist. And impromptu, hindi yun yung binapractice mong ano. Wow, ang galing Nakakabilib naman talaga. Nadala na lang din po ng kaba. ang galing mo naman kabahan. Mabuti hindi ako nang mali Sana all. sa lyrics. Oo, sana all pag kinakabahan ganon, di ba? Nagkakaroon ka ng bagong inspiration Opo. ng deliberation mo ng song. Eto naman, dito tayo sa ating champion. Ayan, the champion, si Jonah Ned. Ayan, siyempre hingan muna natin siya ng sample. Sige po. Yan. Naka-lyrics na hindi pa. Okay. Maybe this time it will be more than just friends. She's back in his life and it feels so crime. Love. Pero take note hindi pa yan birit. Kalma pa siya dyan. Kalmado pa si Jonah dyan Pero kung nakita niyo yung performance niya last Saturday, talagang mapapawaw ka. Ako talagang ginirabuhan ako from head to toe. Talagang tumaas yung mga balahibo ko kahit saan. Ayan. Head to toe talaga. Ngayon, kanina natanong na kita kung ano yung inspiration mo with your first song sa first round na Salamat. Ngayon naman, nung nag-second round na tayo with the three of you, ang kinanta mo, ang nakakatuwa kasi mas ni-level up mo yung song na Salamat dun sa second song mo na talagang Bring Me to Life, which is mahirap kasi hindi lang siya fast, hindi lang siya upbeat, kundi meron pa siyang rap. Kaya talagang sabi ko, ang galing ng pakapili mo nung ipanglalaban mo para ma-defend mo yung
position mo sa pagiging terrific 3. So, sa pagpili mo ng song, paano mo ba pinipili yung song mo? Kasi sabi nga ng mga judges, magagaling kayong lahat. It's just that nagkatalo-talo kayo sa choice of songs. So, ikaw, ano ba ang ginagawa mo sa pagpili ng song? So, gusto ko pang i-take ang opportunity kasi, to be honest po, gusto kong ibigay yung credits dito sa tao na to kasi sa totoo lang po, hindi naman po talaga ako yung pumili ng song. It's just that, kilala ako ng tao na to kaya parang alam niya po kung ano yung kakantahin ko. Pero hindi ko na po i-mention ng name, so thank you so much. Siya po yung pumili, pero na-realize ko din po over time na, oo nga, parang yung unang song, ballad siya. Like, ako po talaga yun. And yung second song, challenge ko na din po yun sa sarili ko kasi hindi naman po talaga ganun yung genre kinakanta ko. Pero, ako po kasi mahilig talaga ako mag-challenge sa sarili ko po. And then, yung kinanta ko naman po, unexpectedly, nagustuhan ng mga tao. And, yun nga po, challenge na mag-rap, ganon. And, syempre, sa stage, hindi ka lang naman po tatayo dyan eh. Even gagalaw ka pa po lahat mag-action. So, actually, nakakapagod po yun. Nakakapagod po talaga yun. Pero, very grateful po kasi, kumbaga, approve naman po sa mga judges and yung sa mga nakikinig po. And happy na din po ako kasi parang, another achievement po for me na kantahin yung ganong mga song. Oo, kasi talagang, sa totoo lang, after nung show, after nung competition, iisa ang feedback ng mga judges sa amin. Ang gagaling daw talaga, ang gagaling ng ating mga challengers and talagang nahirapan sila. Yun nga lang, talagang, it's the song choice. It matters. Tsaka yung pagbibigay mo ng command sa stage. It matters talaga. Pero hindi ba talaga pwedeng sabihin kung sino yung binibigyan mo ng credit? Ay, wag muna daw. Siguro, someday. Apo, someday mamention natin siya. Ayan. Secret muna. Pero, oo, napakagaling ng tumulong sa'yo sa pagpili ng song. Talagang it says na kilalang-kilala ka niya kung ano yung kakayahan mo sa pag-deliver mo ng song. And kayong sa inyong tatlo, congratulations uli. And talagang we hope na hindi lang dito magtatapos yung talent nyo. Kung hindi, sige, go ahead. Ipakita nyo sa community, sa kung saan kayo active, i-share nyo yung talent nyo. Because this is God-given and hindi ito dapat sarili. Ayan. So, thank you so much sa inyong time, sa inyong pagpunta dito kahit medyo maulan na dito sa atin. Kanina hindi naman, pero ngayon medyo nagtatagil na. Pero any message muna, hihingi ako ng messages yung tatlo. Para sa mga kabataan katulad nyo na lumaban, nagpursige, talagang hinarap ang mga challenges sa buhay para maabot nyo yung gusto ninyong marating. So, kanino tayo mag-uumpisa? Umpisa natin kay Elmer. Ayan. Umpisa natin kay Elmer. Shout out. Wala po. Ang message po, just trust sa sarili po. And believe po sa talent mo po. Walaan ang sarili at paniwalaan ang talent. Oo, tama naman yan. Kasi kung medyo may inhibitions ka, paano mo madidevelop yung talent mo, yung sarili mo, di ba? Wala ko talaga shout out. Kahit sa community, sa barangay. Kay mama po, sa family ko. Yes. Siyempre, of course. Kay Jerome. Shoutout muna po pala sa aking ama-amahan. Ay, wala girlfriend. Wala akong girlfriend. Single. Yan, shoutout lang po pala kay Kagawad Ed Reniva and sa family of Renivas din po na nag-suporta din sa akin doon sa laban. Nandun po sila lahat. Alos lahat po ng pamilya namin nandun.
And yung mga nasuot ko po, yung coat, yung mga iba't ibang damit na ginamit ko, Kagawad Riniba po yun, pag-support niya sa akin. Super supported po siyang nandun pa lang po kami dun sisimula pa lang, nagbibideo pa lang kami, siya na po ang director nun. Siya na po sa akin nagbihis talaga. At yung si Ate Joy, ang aking makeup artist. Wow. may makeup artist ako yan kay Ate Joy Reniba. And anak po dyan ni Kagawad. And then sa service namin sa van, ang kanyang anak na matanda. Yan, na service niya. Kasama din yung mga anak din nila. Yan sa aking kabanda, Edward Reniba, ang aming band leader. Maraming salamat sa pagsuporta. Then sa mga nagsusuporta dyan sa akin, maraming salamat po. Especially po sa Queen of Peace Children's Home. Simula pagkabata ko, nandyan na po ako. 2 years old pa lang. Kina Sister Monique, Sister Benny, Sister Merly. And then sa aking kapatid na sa Manila, Romel Briones. Ang aking kapatid na nasa Lupi, Rochelle Briones din. Kumusta dyan? Hi. Then, sa masasabi ko lang po pala sa mga kabataan na, like, dun sa video ko na, gusto ko kayong tulungan, kung tulungan niyo din yung sarili niyo. And sa mga mahilig talaga kayo sa musika, lapitan niyo lang ako at baka may tulong ako. Then, wag kayong manghinayang kapag may mga hindi kayo naaabot sa buhay kasi, pagsubok lang yan. Maniwala tayo sa Diyos na makakaya nito. And then, pasuporta po ako sa darating na July 27 sa Tawag ng Tanghalan, Showtime. Yes, ayan. Talagang after ng pasikatin, showtime agad. Paano ba naman? Ayan. Uy, thank you ha. And nakakataba ng puso to know yung may mga ganyang klaseng support kang nakukuha. Diba? Lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yes po ma'am, bago nga ako sumalang dun sa sa laban, sabi nila sa akin, kayang-kaya mo yan, kami bahala sa'yo sa suporta mo. Kahit online yan, talagang magsisigaw kami kahit di mo naririnig. Kaya pala talaga namang all out ang performance mo with the first and second round ng competition. Ayan, thank you so much and shout out sa Reniba family. Yeah, salamat po. And syempre sa ating grand champion ng pasikatin natin Youth Edition from Barangay Liboton, si Miss Jonanet Rocolcol. Ayan, shout out and then yung iyong mensahe. Yan, so shout out po sa family ko, syempre. From the very start, all out po yung support nila. Kaya, sorry po kung sobrang ingay po during the competition. Talagang mama ko, papa ko, tita ko, mga kapatid ko, lahat ng kapatid ko po nandoon. So, super thank you so much. And ngayon, nanonood din yata po sila sa live talaga. So, yan, shout out sa kanila and sa Barangay Liboton family. And, especially din po sa SK Chairman, Don Valen Colarina, kasi nanood din po siya nung last time. So, tinapos niya din po yung event. Super thank you sa mga friends ko, churchmates ko. Super thank you din po. And syempre, I want to say thank you din po sa pasikatin, sa radyo natin. And sa mga, yan, all the organizers, staffs, lahat, sa mga co-contestants po na talagang binigyan din po ako ng challenge doon sa kasi ang gagaling po nila talagang nakaka-challenge po na makalaban sila and makaharap. So, may message po doon sa mga tao or mga kabataan din po na nangangarap, may mga ganitong pangarap, is to keep chasing and keep pursuing your dreams. And wag kang titigil na kung feeling mo, syempre dadating po tayo sa point na mapapaisip tayo if para sa atin ba talaga to yung itong journey na to or itong pangarap na to. Let's always put our trust sa Lord kasi binigay niya yan sa'yo. Sabi mo nga po kanina, Mama Jana, kapag binigay sa'yo, maniwala ka na magagamit yan. Maybe it's not the right time pa for now, but time will come. Sabi nga, the Lord will make it happen. So, yun po. God bless everyone. Ayan. Nakaka-inspire. Thank you, Jonanet. Kasi talaga nakaka-inspire yung sinabi mo. And, syempre, hindi talaga madali, lalo na sa mga kabataan, yung mga pinagdadaanan nila sa panahon natin ngayon. Pero, yung mga pare-parehas yung sinabi na trust yourself, trust yung God-given talent yun, and most especially, trust God above all. Yes. Kasi siya talaga ang nagbigay sa atin ng lahat, and kung anong direksyon ang tatahakin natin, ipaubaya natin yan sa Kanya. Yes. And He will do the rest for us, di ba? Let's do our best and He will do the rest. At syempre,
Meron pala akong, hindi ko talaga natanong yung pangalan niya, but enjoy akong panoorin. I think, mga kasama mo rin siya, Nanette. Yung nasa side na, hindi ko alam kung lola mo siya, naka-green yata siya, may kasama siyang bata. Talagang nung kumakanta din siya. Sabi ko, ang galing naman. Sabi ko, siguro mentor to ni Nanette. Baka yung tita ko po. Tita ko po yun, yung nasa likod na sumasayaw. Oo. OMG! Oo. Shout out sa tita ko, tas Jomadio po ang name niya. Yun nga po, nakita ko lang din po siya nung sa video na pinost na din po nung isa kong tita. Talaga pong ganun sila ka-all out mag-support po talaga sa akin. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, natouch ako maigi kasi sabi ko, wow, hindi lang sila yung manonood, uupo dyan, kung hindi talagang kumakanta, sumasayaw. Sabi ko, ang sarap ng support na ibinigay sa'yo. Yes po, kaya super thankful po talaga ako sa family ko. Ayan. And thank you so much again. Hindi kasi namin nakita yung ibang SK chairman. Actually, si Consi Jeffson lang at saka yung counterpart niya. Yung City Youth Official na counterpart niya, yung pumasok doon para umupo. Sabi nga nila, nandun daw yung ibang SK chairman sa likod, ayaw pumasok. So hindi namin sila nabate, hindi tuloy namin sila na-acknowledge. But anyways, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-support and sa collaboration na binigay nyo sa radyo natin para mabuo and maging successful ang Pasikati natin Youth Edition Grand Sing-Off Battle. Kaya sa mga susunod po na Pasikati natin, abangan po natin kung ano ang mga mangyayari sa susunod na edition. Again, thank you so much. Thank you sa inyo. Thank you, ma'am. Jerome, Elmer, and Joe Nanette. Maraming salamat sa inyo. Ito po ang Pasikati natin on air. Kasama natin ang Pasikati natin Youth Edition Grand winners. Maraming salamat. Magandang Thank you araw po. and to God be all. Thank you po. Bye-bye. Gusto mo bang sumikat at umangat ang performance level? Ito ang programang nagbibigay daan sa mga local artist. Pasikatin natin on air. Malapit na. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Si Kuya Bandao, your friend, Yuri Jo. Kanakantahan mo sana yan. For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD 2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads.
Double light at barkada. Sarap! Pagsama-sama. Doble swabe. Kaling inumin. Doble sarap. Gaan dalhin. Easy lang, chill lang. Every moment ang gaan. Ang saya-saya, may kulinan. May tawanan. May sayawan. Double, double, double light. Double, double, double light. Double light gaan talaga. Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap. Drink responsibly. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Kanakantahan mo sana yan.